Sa mataong digital na mundo ngayon, mayroong isang kababalaghang umiikot na nakakuha ng atensyon ng marami, isang kabataang Espanyol na humahamon sa panlipunan at legal na mga pamantayan sa isang nakakagulat na paraan. Ang batang ito, na ang pagkakakilanlan ay naging mainit na paksa sa social media, ay nakakuha ng katanyagan para sa kanyang matapang na aksyon. Inialay niya ang kanyang sarili sa pagnanakaw sa mga establishmento, pagre-record ng kanyang mga maling gawain, at pagkatapos ay pagbabahagi ng mga video sa mga platform tulad ng YouTube at TikTok, kung saan nakakaipon siya ng libu-libong tagasunod. Ang kanyang modus operandi ay nakakagulat na simple at walang hiya. Dumudulas siya sa mga pasilyo ng mga supermarket at tindahan, pumipili ng mga produkto at itinatabi ang mga ito nang hindi dumadaan sa checkout. Pagkatapos, sa harap ng kamera, ipinagmamalaki niya ang kanyang mga pagsasamantala na ipinapakita ang kanyang nakuha ng libre na may isang mapanghamong ngiti. Ang kanyang mga video ay hindi lamang nagdodokumento ng kanyang mga pagnanakaw, ngunit nagpapakita rin kung paano siya nagpapakasawa sa pagkain nang hindi nagbabayad sa mga restaurant at cafe. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Ang nagdulot ng pinakakontrobersya ay ang kanyang direktang kahilingan sa kanyang mga tagasunod sa mga social network na mag-donate ng pera sa kanya sa pamamagitan ng PayPal. Ginagamit niya ang mga donasyong ito, gaya ng ipinapahayag niya, para pondohan ang kanyang walang pagsisisi na pamumuhay. Ipinagmamalaki niya, kung minsan ng panunuya, tungkol sa kung paano niya nabubuhay ang magandang buhay sa kapinsalaan ng iba. Ang pag-uugali na ito ay nakabuo ng magkahalong reaksyon sa mga gumagamit ng internet. Itinuturing siya ng ilan na isang personal na henyo sa marketing, na may kakayahang gamitin ang atensyon ng publiko para sa kanyang kapakinabangan. Nakikita siya ng iba bilang isang halimbawa ng kung ano ang mali sa lipunan ngayon, isang taong niluluwalhati ang krimen at sinasamantala ang pagiging bukas palad at kasiyahan ng iba. Ang mga otoridad at kumpanyang apektado ng kanilang mga aksyon ay nagpahayag ng kanilang pagkabahala. Hindi lamang sila nakikitungo sa mga pagkalugi sa pananalapi, ngunit naharap din sila sa hamon ng pagprotekta sa integridad ng kanilang mga establisimento at empleyado. Bukod pa rito, ang etika ng paggamit ng mga platform tulad ng PayPal upang pondohan ang mga ilegal na aksyon ay nag-highlight ng mga tanong tungkol sa pananagutan at regulasyon sa digital world. Sa madaling salita, binaligtad ng batang Kastila na ito ang mga social network sa kanyang kontrobersyal na pamumuhay. Habang nakikita siya ng ilan bilang isang provocateur o isang modernong antihero, ang iba ay nananawagan ng mas malakas na hakbang at legal na mga kahihinatnan. Bukas ang talakayan, isa lang ba siyang matalinong binata na naglalaro sa mga limitasyon ng batas at moralidad, o simbolo ba siya ng mas malalalim na problema ng ating digital age?